Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, si Tatay D. Sa araw na ito mga kaibigan, ay mayroon po tayong isi-share na kwento sa kwento ng buhay ni Adrian na isang 18 years old sa ngayon. At mga kaibigan, ganito po ang kwento ni Adrian ng Mindoro Province. Nandito po sa kabilang cellphone ang chat ni Adrian. Si Adrian po mga kaibigan ay isang third six. Sabi niya po dito sa akin, Tatay D, talagang hindi ko sadya ang lahat ng ito. Sadyang nararamdaman ko na lamang ang lahat. Tatay D, nung bata pa ako, naramdaman ko na kung ano ang aking pagkatao. Nalalaman ko na rin, Tatay D, kung ano ang uri ng aking pagkatao, ano ang aking tungkol sa aking sarili, lalong-lalo na sa pag-ibig. Wow! Ang aking naramdaman, Tatay D, kay kakaiba. Na-attract ako sa kapwa ko lalaki. Wow! Ganun po ang aking naramdaman, Tatay D. Pero ganito ko po sisimulan ang kwento ng aking pag-ibig, Tatay D. Nung bata pa ako, madalas po akong pinapagalitan ng aking ama dahil palambot daw po ako. Kaya ako, napilitan ko na rin po sa sarili ko na magmamatigas, magmumukhang matigas. Pagharap ko ang aking ama, Tatay D, ay talagang matigas ako. At ganun din ang aking mama dahil ayaw nila ng palambot-lambot. Ganun na nga ang nangyari, Tatay D. Sa bahay ay talagang straight ako. Pero pag nasa labas po ako, Tatay D, ay pinapalabas ko ang aking tunay na pagkaapo. Ganun na nga, Tatay D, nang mag-aral ako ng elementary. Lagi akong tinutokso ng aking mga classmates na bading. Hindi naman ako nagagalit, Tatay D, kasi totoo naman ang aking nararamdaman. Third six nga siguro ako, Tatay D. Hanggang natapos ko ang elementary, Tatay D, ay talagang nararamdaman ko na kakaiba talaga ang aking nararamdaman. Hanggang nag-high school ako, Tatay D, ay nakikita ko na sa aking sarili na talagang ibang-iba ang aking pakiramdam. Lalo na po, Tatay D, pag nakakita ako ng gwapo, talagang kumakabog ang aking dibdib at iba ang aking damdamin. Bakit babae ba ako, Tatay D, na iba ang damdamin ko? Siguro nga totoo na ang driver ko ay babae. Nagiging close din ako sa mga kababaihan classmates ko, Tatay D. Subalit, hindi ko po nararamdaman ang katulad ng nararamdaman ko sa kapwa ko lalaki na mas agresibo ako sa kanila kaysa sa mga babae. Wow! Sa mga babae, chill lang, parang barkada lang, wala lang. Kantsawan dito, biruan doon. Pero wala akong laman yun. Wala pa akong nararamdaman sa mga babae, Tatay D. Naglaon na nga, Tatay D, nagkaroon ako ng isang close friend na ang pangalan ay si Boyet. Si Boyet po, Tatay D, ay medyo tahimik,
At gwapo siya at Wow. lahing Chinese. Ulit Tatay D, naging close ako sa kanya. Naging close kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon na talagang hindi na kami maghihiwalay o hindi na kami mapaghiwalay ni Boy at lagi siyang nakasandal sa akin dahil hindi naman ako pagmamayabang Tatay D ay medyo marunong din naman ako sa klase at top number 1 nga ako. Kaya si Boy po ay naging close ko, minsan tinutulungan ko siya para tumaas ang kanyang mga score sa school namin. Kaya nga, close na close kami at minsan ay binibiro na kami na kami daw ni Boyet. Subalit, tuwang-tuwa din ako Tatay D dahil totoo ang aking damdamin. Ayaw ko lang kay Boyet kasi si Boyet tahimik lang at katawa-tawa lang kami pinipila. Hanggang sa dumating na ang third year namin Tatay D. Naging third year na kami. At nagkaroon kami ng GS. Wow. Junior, senior. At siyempre, party, may mga program, busy ang bawat isa sa amin, busy din si Boyet na aking kaibigan at sumali kami sa mga activities, sa mga curricular sa school hanggang sa tapos na po ang programa namin mga alas 12 na po ng gabi ay nagkaroon kami ng party sa pagkatapos ng aming GS. Nag-shot kami Tatay D ng kunting alak. Siyempre, junior and senior celebration, hindi na po ito mauulit. Minsan lang sa buhay ng isang high school. Minsan nga Tatay D, talagang totoo pala na ang high school life ay pinakamasaya. Naramdaman mo na lahat, doon mo ma-experience ang napakaraming mga crosses, kung ano-anong mga naranasan ninyo, kasayahan bilang isang classmates. At gaya na nga Tatay D, si Boyet ay binigyan ako ng isang shots. At hindi pa ako sanay Tatay D na uminom. Sinubukan ko and I tried it. At pagkatapos Tatay D, nalasing kami ni Boyet. Hanggang sa kumabi na at nagsiuwian na lahat ng mga classmates namin at kami na lang ni Boyet ang natitira sa kalye, mga Tatay D. Ngunit sabi ko kay Boyet, pwede ba samahan mo ako, ihatid mo ako sa bahay, sa boarding house ko at doon na tayo matulog. Sabi naman ni Boyet, okay, sige. Pero parehas kaming medyo lasing. Hindi naman kami talaga lasing Tatay D. Hanggang sa dumating kami sa boarding house, akbay-akbay ako ni Boyet Tatay D dahil medyo lasing na siya at masaya kami. Hanggang sa umakyat kami sa bahay Tatay D sa boarding house ko at doon kami pumasok sa kwarto Tatay D at hinubad niya ang kanyang damit at nakita ko talagang yaming-yami ang katawan ni Boyet Tatay D, maputi at talagang balbon siya. Ngunit hindi na niya nakayanan, amiga na siya sa kama. Medyo maliit ang kama Tatay D, pero okay lang. Pagkatapos ay umiga na rin ako Tatay D.
At dinulong ko sa kanya, Tatay D, hindi ko matiis na sabihin sa kanya ang aking naramdaman. Sinabi ko sa kanya, I love you, Boyet. Parang pabiro lang. Ang sabi naman ni Boyet, I love you too. Siguro, sabi niya yun, Tatay D, dahil lasing siya. Ngunit hindi ako nakatiis, Tatay D, talagang dahil sa excited at gustong gusto ko si Boyet, Tatay D. Hinipo ko po ang kanyang dibdib. At hindi naman po pumalag si Boyet, Tatay D. At binaba ko ng binaba ang aking kamay hanggang kung saan na nakarating ang aking kamay. Hindi naman po pumalag si Boyet, Tatay D. Siguro nagustuhan din niya. Hanggang sa yun na nga, Tatay D, nangyari na ang dapat mangyari. At hindi na kailan siya pumalag sa akin at pinayagan niya akong gamitin ang kanyang katawan, Tatay D. At sa tingin ko ay naging satisfied siya at naging masaya siya, Tatay D. Ganun din ako. At sabi ko sa kanya, sorry. Sabi niya sa akin naman, Tatay D, okay lang yun. Masaya ako, Tatay D, dahil nagtiwala si Boyet sa akin. At pinaubayan niya sa akin ang kanyang pagkatao. Nangkin ko ang kanyang pagkatao. Tatay D, doon ko naramdaman na mahal ko si Boyet. Kasalanan ko bang mahalin kahit parehas kaming lalaki? Kasalanan ko bang magmahal sa isang katulad kong lalaki na parehas kaming kasarian? Tatay D, sinabihan ko siya nung mag-umaga na, sabi ko sa kanya, ano ang naramdaman mo? Hindi ka ba galit sa ginawa ko sa iyo? Sabi niya sa akin, Tatay D, okay lang yun. Parang ganun lagi ang sinasabi niya, okay lang yun. Masaya ako, Tatay D, dahil hindi siya nagalit sa akin. Tatay D, nung panahon yun ay masaya ako. Hanggang sa nag-4th year na kami, ganun pa rin ang ginagawa namin. Close pa rin kami ni Boyet. Minsan nagkakaroon kami ng pagtatampuhan, pero nagkakabalikan din kami, nagkakaintindihan, Tatay D, hanggang dumating ang panahon na graduate na po kami ng high school, Tatay D. Bye-bye! Bye-bye! Balit siya, sabi niya, Tatay D, ay pupunta daw siya ng Maynila, dun siya mag-aaral ng college. At ako, Tatay D, hindi ko pa alam kung saan ako mag-aaral ng college. Sa ngayon, Tatay D, ay hindi namin alam kung ano ang gagawin. Malulungkot ako pag mawawala si Boyet. Bye-bye! Hindi ko lang alam kung malulungkot din ba siya kung pupunta na siya ng Maynila upang doon mag-aral ng college. Pero Tatay D, masayang masaya ako dahil minsan sa buhay ko ay naranasan ko rin magmahal kahit hindi tama ang aming relasyon. Bye-bye! Hanggang dito na lamang ang aking chat sa'yo. Sana ay makabigay kasayahan sa iyong mga viewers at maging magtagumpay po sana kayo. Sana po ang kwento kong ito, bahala na sila kung gagayahin nila, dahil ito naman po ay karapatan ko umibig bilang isang tao. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ay nakinig
paki-subscribe, support po, or paki-like and follow po ang ating channel. Maraming salamat. Ito po si Tatay D na nagsasabing thank you so much hanggang sa muling story ng ating kwento. Thank you.